Anak, tinitiis namin ang hirap at lungkot dito sa ibang bansa para lang mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Anak, sorry kung wala si Mommy at Daddy sa birthday mo. Babawi kami, promise. Anak, paano mo masasabi nag-iisa ka? Eh, lagi naman kaming nandito sa bahay. Mga kada, para po sa maraming kabataan, hindi lang po haba ng oras ang mahalaga, kundi yung oras na ramdam nilang kasama at konektado sila sa pamilya. May mga magulang na gusto lagi silang kasama ng anak, pero may iba namang naniniwalang kahit sandali lang, basta't puno ng pagmamahal, ay sapat na. Ngayong umaga, isa pong anak ang sumulat sa MAWA Piece of Advice. Ang concern niya, hindi lang quantity time, kundi quality time na ramdam at may tunay na halaga. Basahin po natin ang kanyang kwento. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Anika, 15 years old, mula Taguig. Ang tatay ko po ay isang OFW at halos 2 taon na siyang wala sa Pilipinas. Tuwing bakasyon lang siya nakakauwi. Bumabawi siya sa lahat ng nawalang panahon, pero parang isang kisap mata lang, aalis na naman siya ulit. Ang nanay ko naman po halos nasa bahay lang, pero madalas kahit sabay kaming kumakain, nakatutok siya sa cellphone o nagmamadaling matapos para sa business niya. At pakiramdam ko po, hindi na kami gaanong napapansin. Minsan naiinggit po ako sa kaklase ko na nakakakwentuhan at nakakabonding ang kanilang mga magulang. Mama P, alam ko po na ginagawa nila ito para sa amin na mga anak nila at na-appreciate ko naman po ito. Sa nanay ko, Nay, sana maramdaman ka namin hindi lang sa presensya, kundi sa oras na maibibigay mo. Yung tunay na quality time na puno ng pagmamahal. Lubos na gumagalang, Anika. Para po matulungan nating sagutin ang tanong ni Anika, makakasama po natin ngayon ang Life and Mental Health Coach na si Miss Hasmin Miroy. Good morning, Coach. Welcome po sa Kada Umaga again. Yes, no? So, good morning, no? So, I'm very happy to be here again, no? So kada umaga para ma-share ko, no, kung ano yung, paano pa natin matutulungan yung mga magulang at si Anika. No? Tama. Ito po, unang-una, Coach, explain natin sa mga kada natin yung ibig sabihin or pagkakaiba ng quality time versus quantity time sa parenting. Yes, no. So pag sinabi nating quantity, no, so in its literal sense, no, in its literal word, no, yung haba, no, yung oras, no, na binibigay natin sa mga anak natin. So but it's more of yung presence, no, yung presensya mo na ibinibigay mo sa anak mo. Pag sinabi naman nating quality, no, quality of time, it refers to yung kahit maiksi siya, pero nandoon yung attention mo, no? So presensya at attention, no? So yun yung quality time. Yun yung pagkakaiba. Bakit po may mga magulang na naniniwalang mas mahalaga yung dami ng oras kaysa sa kalidad na ibinibigay mo sa bawat oras na kasama nyo ang inyong mga anak? Karamihan kasi, no, so sa ating mga parents, nagpe-parenting tayo based on paano tayo din pinalaki, no, ng caregiver natin o ng mga magulang natin. So galing din siya sa kultura, galing din siya sa belief system natin, ano, nung kung paano tayo lumaki, no? Kung ganun tayo pinalaki ng magulang natin, no, or caregivers natin, that mas mahalaga yung quantity of time, ganun din natin napapalaki yung mga anak natin, ano? Pero pareho kasi parehong mahalaga, no, quality and quantity of time. Bakit po natin, okay, paano po yung ano, we know naman the importance po talaga ng if kung ako ang papipiliin, syempre I just wanna be with my kids as much as I can. But sadly, not all of us have that luxury. As a matter of fact, so many of our families are broken up kasi ang isa baka nakikipagsapalaran sa ibang bansa, tapos yung dahil sa hirap din ng buhay, yung natitirang parent kailangan din magtrabaho. Yeah. Paano po natin masusolusyonan yung issue of
giving both quality and quantity time sa ating mga anak. Yes, so pareho, sabi ko nga kanina, pareho siyang mahalaga, and at the same time sa panahon natin ngayon, so I understand, yung sabi mo nga, Pia, na kailangan pareho parehong titignan yung sitwasyon, so yes, kailangan natin magtrabaho, but the reality is meron din tayong mga anak na kailangan natin bigyan ng time, so ang kailangan dito, so you really make time for it. So hindi yung part na sige bibigyan ko lang siya pag may time ako, so it's different yung you are making time at You saka need pag to be may time, intentional, yes, is what you're saying. yes, Oo. so you need to be intentional. So meron po tayong lahat na 24 hours a day, But you have to be intentional and you have to decide sa 24 hours na yan, ilan yung ibibigay ko sa trabaho, ilan yung ibibigay ko sa gawain sa bahay, at ilan yung ibibigay kong oras para sa anak ko. Ano po ang epekto sa anak kapag kulang sa quality time? Halimbawa, magkasama kayo buong araw, pero hindi naman kayo nag-uusap dahil pareho kayong nasa gadgets ninyo. Yeah. Si mommy, pwedeng minamanage yung kanyang business. That's the problem with our smartphones right now. Talagang you can be reached anytime, any day, anywhere. Tapos, yung anak naman, death scrolling on his or her own phone. Yeah. Masasabi ba nating may halaga pa rin yung pagsispend nila ng time together? Yes, so napakahalaga pa rin As you asked kanina, ano ba yung mga posible, yung mga posibleng impact nito sa mga anak natin. Marami, but I'll just mention a few, Unang-una diyan, nakakaapekto ito doon sa pagkakaroon ng anak natin ng low self-esteem, Kasi kung hindi siya nabibigyan ng oras at hindi siya nabibigyan ng pagpapahalaga, bumababa yung pagtingin niya sa sarili niya. So could be that the anak is taking this personally. Yes. Kapag hindi tayo nakafocus. Yes. So kung bibigyan natin ng oras pero hindi tayo nakafocus. Exactly. Kasi it shows them yung Mas importante importante ba yung ako. ibang bagay. Yes. So nararamdaman niya na mas importante itong phone, itong ibang tao kesa sa akin. So that would result ito a low self-esteem, And another thing is yung awkward, Lalaki siya ng awkward, meron siyang awkwardness in communicating. So kasi nga hindi siya nasanay na kinakausap siya. Hindi siya nasanay na nag-e-express din siya at nakikipag-usap siya sa magulang niya. So eventually, paglabas niya rin ng bahay, ganun din. Meron din siyang awkwardness in communication niya. Kahit meron naman siyang peers. Yes. Pumapasok naman siya sa school. Yes. Pero actually, paglabas din niya, baka ganun din na rin siya Kasi hindi nga siya nasanay sa loob ng bahay. And everything starts with the home, di ba? Kung papaano tayo pinapalaki sa bahay, ganun din yung naipapakita natin sa labas. Kasi parang yung mga families and homes natin, ito yung safe space nila. Yes. Dito sila pwedeng mag-practice. Exactly. Mag-practice ng pakikipag-usap, being sociable. Yes. 'Di ba? At kung hindi ito mangyari sa bahay, hindi na rin siya mag-a-attempt sa labas kung saan Exactly. pwede siyang kutsain or pagtawanan. Good point yun, yung sinabi mong safe space. Kung doon sa bahay nyo, hindi ka safe. Hindi mo ramdam na safe kang mag-express o magsalita, the more sa labas. Parang Kasi siyang hindi mo siya nagiging control. invisible. Exactly. No, kawawa naman. Kawawa talaga, At saka lalabas din dyan, yung behavioral issues. Again, every child, they want attention. And kung hindi nila nakukuha yan sa magulang nila, magre-result yan into behavioral issues, Kaya nga, minsan, di ba, para mapansin yung anak, gagawa na lang siya ng mga bagay para mapansin siya. So, to the point, minsan, papatawag ang magulang sa school, Yeah. di ba? At gagawa siya ng mga bagay na hindi gusto ng magulang niya para lang mapansin siya. Coach, paano yung mga kada nating OFW na talagang walang choice, walang makuhang matinong trabaho dito na makakabuhay ng pamilya, kailangan talaga makipagsapalaran sa ibang bansa. And in doing so, nahahati ang kanilang families. How do they make their presence felt? Or
or compensate para dun sa mga oras katulad nung tatay ni Anika, di ba? Yeah. Compensate for the time that they're not there. Yeah, actually, no, so hindi natin yun maaalis no. So kasi may economically, no, kailangan din ng pamilya ng pagkakakitaan. So but the good thing now, no, so meron tayong mga technology, no. So meron tayong mga gadgets, no, na po pwede nating gamitin para to communicate, no, with our children, no, to communicate particularly kay Anika, sa case ni Anika, no. So si Daddy, no, he has to be intentional, no, in making time. Yung sabi ko kanina, no, in making time, no, and making plan to communicate with Anika, no? So kasi kung wala ka na nga sa presensya, no, physically presensya mo, 'di ba? So you can spend quality time with Anika, no? So through By video calling, 'di ba? Kasi importante yung yung involvement mo at engagement. No, hindi lang naman yung presensya yung kailangan ng mga anak natin pero yung magiging engage mo at pagiging involved mo sa buhay ng anak mo. Coach, bigyan na lang natin ang ating mga kada ng mga ilang practical tips para sa mga busy parents na gustong makabawi sa kanilang mga anak. Huwag niyo pong daanin sa sa gifts. Baka matuto yan na, sige, alis ka na para may gift ako. Yeah, no, para sa mga magulang, no, na hirap balansehin, no, because I've been there, no. Ako rin ay for 25 years, no. So nagtrabaho din ako, no. So dito sa Pilipinas, no. Pero struggle pa din 'yon. No? And I understand lalo na kung OFW, no. Yes. So pero ano yung mga pwede nating gawin? Magplano ka talaga, no. So you have to plan for some activities, no, for your children, para magkaroon kayo ng quality time, no. And wag mong palampasin, no, yung mga events sa buhay ng anak mo, no. So if it's birthday ng anak mo at kaya mo naman nandoon yung presensya mo, be there, no. Ibigay mo yan sa anak mo, yung mga important school events, no. So ibigay po natin yan sa mga anak po natin, no. Kaya nga meron din tayong tinatawag na vacation leave, mga bakasyon, no. So gamitin po natin yon, no, para po sa pag-spend ng quality time and quantity, no, with quantity of time sa mga anak natin. Kasi pwede naman natin pagsabayin yun, no. Pagka nagkaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ng quantity of time, make every minute of it count. Oo. No? So kung 3 oras yan, yung 3 oras na yan, ibigay mo sa kanya with undivided attention to the point na mararamdaman talaga ng anak mo na napakahalaga niya sa mga oras na yun. At saka if we think about it, if we're able to put food on the table 3 times a day, we're able to give them their basic needs, at saka mapaaral natin sila, what more do we actually want pa, di ba? Yes. Kung ang kapalit naman, hindi natin nagabayan ang mga anak natin sa kanilang paglaki, Yes. that wala na tayong magagawa. Exactly. And I want to add something on that, no. Napaka-importante, no. So to all of us parents, no, na we have to determine or identify ano ba talaga yung mahalaga, no, to your point, no, yung pagkain sa table. Alam natin yan, ano, pero very costly kasi very costly yung hindi natin pagbibigay ng oras sa mga anak natin. Costly siya economically, no, maapektuhan yung economically natin, finances probably, no, if you stop working or you give more time to your child, no. Pero may sa kabila nun, costly din yung impact sa anak natin, no. So as parents, we have to really think about it, no. Ano ba talaga yung importante para sa atin, no. And from there, no, mag-create ka ng mga papaano ko pa mas lalong mapapaganda at magagabayan yung anak ko, no. So kasi kung minsan ang tendency ng parents na focus na lang sa pagpa-provide, but it's more than just providing for our children. Kailangan din ng mga anak natin yung paggabay, no. So think about the cost, no, at impact nung time. Sabi nga, 'di ba? Paano ba ini-spell yung love, 'di ba? May ganung kasabihan, 'di ba? Love is equal to time. Wow. para sa mga bata. Kaya coach, ano pong maipapayo ninyo kay Anika na
naiinggit, di ba? Talagang longing for that connection with her parents. But Yeah. how to do it? As a teenager, di ba, you don't always have that voice Yeah. to tell your parents, pwede bang, can you just come home? Or can you just put your phone down and let's talk? Yeah, alam mo, ang masasabi ko kay Anika, no, so me as a parent, no, so you have to talk to your parents, no. Sometimes we as parents, we don't know any better. No, so Akala natin. akala namin, hindi, parent ka din, Pia, di ba? Oo. Akala natin tama yung ginagawa natin. Correct. But the moment that our child speak up, kaya naman nga natin yung ginagawa as parent, di ba? Kasi gusto natin ng the best for our children. And if si Anika mag-open up siya sa parents niya, no, about it, I'm pretty sure that the parents would take some action. Kasi we don't know any better. But when we know, no, that it is affecting you, no, definitely, dahil mahal namin kayo, no, bilang aming mga anak, meron kaming gagawin. And it's a good reminder, no, kailangan ng mga magulang may ganoon ding paalala, Yes. no, sa mga anak. Oo. We don't know everything. Kaya mag-pray ka muna, Anika, bago mo kausapin mami mo para hindi siya magalit. At coach, para naman sa mga iba nating kada parents who need your help, please give them your contact details. Yes, so for those parents out there who needs help, no, the help is available, So ang masasabi ko po, ang unang-unang calling po natin bilang mga magulang is to take care of our children in all aspect. We are God's steward ng mga anak natin, So if you need help, so you can we have a coaching hub, You can visit us at Decaf Coffee Republic, We are located at Pioneer Center Compound along Pioneer Road, corner Brixton and United Streets, Capitolio, Pasig City. Or you can connect with me, at 0918-944-7841. So pwede po kayong pumunta doon sa Decaf Coffee Republic. Doon po kayo mag-bonding ng iyong mga anak, Nandun po kami, may mga coaches po kami doon regularly, We are open from 3 p.m. to 3 a.m. So para hindi po kayo magmadali, kung ang oras ninyo is after Pang-after dinner. hours talaga. Yes, so you Oo. can have a bond with your kids there, So may mga games po kami doon, tabletop games. We have some activities, community nights doon para po magkaroon kayo ng bonding. And also, we'll have a upcoming retreat sa Life Coach Philippines International on October 1 and 2. Okay, message me po how you can join us there. That could be a great moment for Anika and her mom na magkaroon ng pagkakataon to have some retreat, and magkaroon lang sila ng quality and quantity of time. That's fantastic. Coach Jasmine, maraming salamat. At ito naman po ang mga pieces of advice namin para sa iyo, Anika. First P, or actually this is for your mom. Prioritize, piliin natin ang mga sandaling may saysay para sa ating anak. Kahit simpleng kwentuhan habang kumakain o pakikinig bago sila matulog, malaking bagay ito para maramdaman nila na sila ang ating priority. Ang ating second P, participate. Huwag po tayong manood lang mula sa tabi. Makisali po tayo sa mundo ng ating mga anak. Pakinggan ang kanilang mga kwento, suportahan ang kanilang mga hilig, at siguraduhin naroroon tayo sa bawat mahalagang yugto ng kanilang buhay. At ang third P, preserve. Alagaan at ipunin natin ang bawat alaala ng ating bonding moments. Ang mga yakap, tawa at oras na ibinibigay natin ngayon ay magiging kayamanang alaala sa kanilang paglaki. Mga kadatandaan po natin, bawat anak ay may simpleng hiling. Hindi lang po mga material na bagay, kundi yakap, atensyon at oras mula sa magulang. Sa puso po ng bata, ang kahit pinakamaliit na sandali ng pagmamahal ay nagiging pinakamalaking alaala na kanilang baon habang buhay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.